Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo, mga kapatid. Awitin po muna natin ang bilang 13 sa ating mga himnaryo. Gumising kang natutulog, magbangon sa mga patay, liliwanagan ka niya kung sa Diyos ay pasako. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singay lilitaw, ngayon ay pasako. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sasatin, mahal niya'y bubuhayin, sama lilipulin. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Mga tanday na mamalas, sa mata'y nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon nagaganap. Pumasok, pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas,
Atin pong patuloy na papurihan ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Numero 119 po naman ang ating aawitin. Kung ating namasdan lahat ng katubaran, mga tandang hiluhulan, tayo'y maghanda naman ng gawang kabanalan sa ating mga kabuhayan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, lupa rin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Yayamang wawasan ang mundong kabilugan, at tayo'y kanyang hukuman. Tayo'y umasa naman, ililigtas na tunay ni Kristo Jesus na marangal. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Doon sa bayang banal, wala nang kamatayan, wala nang hirap kalungkutan, wala nang hapis lumay, wala nang panambitan, kundi pawang kaligayahan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 51 po ang huli nating aawitin. Kung sa kabuhay ay nagigiyabis, sa lahat ng araw lumiligay, papagtagpo rin puso mo at isip,
sahin. Utos niya ay iyong sundin sa buhay mo. Ay iyong dalahin. Pagbabalat biyaya'y alalahanin. Kung di mo makayat na bibigatan sa tindi ng hirap at kalumpayan, alalahanin dakilang may kalmang. Alungkutan mo'y dakling mapaparang. Ang kasulatan ay basahin. Utos niya ay iyong sundin sa buhay mo. Ay iyong dalahin. Pagpapala biyaya'y alalahanin. Kung kaibigan mo'y nangasusuklan, itinakwil ka kinapuputan. Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin. Utos niya ay iyong sundin sa buhay mo. Ay iyong dalahin. Pagpapalat biyaya'y alalahanin. Hinang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria
siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, pinagpipitaganan po naming una na nga ang ating sariling tahanan, sambahayan, ang ating mga kaluluwa. Binabati natin ang ating mga mahal sa buhay. Charity must always begins at home. Binabati natin ang ating mga sariling mga kabiyak, mga anak natin, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Binabati natin ang ating mga kaibigan, magmula doon sa ating inang bayan, pati ating mga kapatiran sa espiritu, at ang marami po ay nangangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at napaka-mandarayang sanlibutan. Pinasapit po tayong muli ng ating Amang Diyos, na walang iba kung hindi
ang ating Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito, unang araw ng buwan ng Mayo 2014. Salamat po sa ating Panginoong Hesus at patuloy pa niya tayong pinagkakalooban ng pinakamagandang kapalaran sa buhay na makakamtan ng bawat tao. Sa makatwid po baga, ang siya po ay patuloy na mabuhay. Lalo na nga po, sa kabila ng maraming kapighatian, kabagabagan, suliranin sa buhay, sa taong ito ng 2014. Salamat po sa ating Amang Diyos. Hindi lamang niya tayo pinakakain, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling. Pati ang ating mga anak, mga kabyak, mga mahal sa buhay. At maraming salamat sa Kanya. Higit na nga sa lahat na dapat nating pagtuunan ng pansin sa ating mga buhay, ang hanggang ngayon pinananatili pa niya sa atin, pinalalakas, dinaragdagan, ipinaliliwanag sa atin ang pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob niya sa ating mga hiram na buhay. Ang tayo'y patuloy na pakainin niya ng kanyang mga salita na pawang espiritu at pawang buhay, na ito po ang magdadala sa atin doon sa ipinangangako niya na kung magtitiis tayo sa paglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip hanggang ating kamatayan o harinawa, hanggang sa Kanyang ikalawang pagparito. Nawa buhay pa tayo, makasalubong tayo sa Kanyang kaluwalhatian, pagkakalooban niya tayo ng ipinangangako niya na buhay na walang hanggan. Tawagin na po natin ang atin mga kasangbahay. Kahit na po tayo nag-iisa, dadalawa o tatatlo, hindi po binibilang ng Diyos. Hindi po paramihan ang pagpanhik sa langit. Sa Huwebes po ng gabing ito, atin na rin pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan upang tayo po ay makapagpatunay sa mga aralin na pagkatapos ng ating pananalangin ay ating mapapakinggan. Tulad po ng ating kinagagawian, tayo po maninikluhod na muli sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hihingi po muna tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagagawang mga kasalanan. Dadalangin tayong pagkalooban din tayo ng Kanyang banal na pamamatnubay sa atin pong pag-aaral ng Kanyang mga banal at mga ginintuang mga aralin na Kanya pong inihanda doon sa Kanyang kaharian sa langit. At tayo po sa ating mga paninikluhod, sa ating mga pananalangin, atin din pong hihilingin sa ating Panginoon na maging ang ating mga minamahal sa buhay. Babanggitin po natin ang kani-kanilang mga pangalan sa atin pong mga tahanan habang tayo ay nagsisipanalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na makapangyarihan kapo sa lahat. Amang banal na Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ng iyong bayang Israel. Ikaw din po ang Diyos pinagtapatan, pinaglingkuran
ng amin-aming mga magulang hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, na sakbibi ka po sa iyong pag-ibig. Sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban. Dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal, sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, mulit-muli mo pong masisilayan mula sa iyong kaharian sa langit. Kami na iyong mga pinakahamak, pinakamaliliit at pinakawalang kakabukabuluhan mo pong mga nilalang. Sa silong po ng amin-aming mga dampang tahanan, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba, nangangayupa pa kami sa iyong banal na harapan. Una po sa lahat, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Wala ka pong binabawian pa sa sino man sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po. Patuloy mo kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. Hindi lamang kami, Panginoon, kundi maging ang amin-aming mga kabyak ng puso, ang amin-aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan namin sa laman. Salamat sa iyo, Panginoon, walang sawa. Pinagbubuksan mo po kaming lahat ng magagandang pintuan ng kapalaran. Inilayo mo po kami sa lahat ng mga kasakunaan, saluha, kalumbayan at mga kapigatian. Inaalalayan mo rin kami sa araw-araw. Nilulutas ang amin-aming mga suliranin sa buhay. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat. Patuloy mong pinakakain, tinuturuan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga kaluluwa. Inaaralan mo kami, Panginoon, pinatitibay sa amin ang pananampalatayang minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Salamat, Ama. Patuloy mo pa rin binubuhay, pinalalakas, pinagagaling at binibigyan ng kapayapaan ang amin-aming mga mahal sa buhay, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Maging ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul Noren, ni Sarah, ni Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Gayon din po sina Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Daniel Valencia, Shannon at Analera, Jacob, si Bayan Guanson, maging sina kapatid na Lolita, si Susan, si Renleng, si Jingjing, si Fe at Ador Aquino, si Pido at Victoria Maranges, si kapatid na Rosemary at kapatid na Flor Bautista Gonzales. Sila po na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan, sila po na malalayo sa amin. Hindi namin nalilimutan, Panginoon, patuloy naming idalangin sa iyong mabiyay at makapangyarihang kamay. Maging ang amin-aming mga kaibigang kasakasama naming nakikinig ng iyong mga salita at mga aral. 10 ng kanilang mga asawa, mga anak at mga mahal sa buhay. Gayon din ang iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Sila po, Panginoon, na naroroon sa iba't ibang mga bayan at mga bansa. Sumasampalataya kami kung papaanong sila kami sa dakong ito'y patuloy mong pinagpapalat iniingatan, maging ang amin-aming mga tahanan,
lubusan naming sinasampalataya ng hindi mo po silang lahat pinabayaan sa bawat sandali na nagdaraan sa kani-kanilang mga hiram na buhay. Panginoon naming Hesukristo, nalalaman mo po kung papaanong ginugol namin ang mga araw na nagdaan na ipinautang mo sa amin, kung kami po'y nagkulang at nagkasala sa iyo. Sa Huwebes po ng umaga ng gabing ito, alang-alang po sa mga aral at palatuntunang iyo pong ninanasang ipakain, iparinig na muli sa aming mga kaluluwa. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Dagdagan mo po, Amang Banal, ang aming mga pananampalataya. Hihipuin mo po sana muli sa araw-araw ang iyong mga alipin. Bibigyan mo po sana kaming lahat ng mga kaalaman at mga katalinuhan. Una po upang mapigil namin, masawata namin ang aming mga masasamang mga kalikasan, at gayon din po upang maipagsanggalang namin at mapagtagumpayan namin, maipaglaban namin ang aming mga pananampalataya sa lahat po ng suligi ng kadiliman na nakapalibot po sa bawat dako na aming kinaroroonan. Panginoon, sa iyo pong paghipo sa lahat ng iyong mga anak, tulungan mo po ang sa amin inaalipin ng iba't ibang mga karamdaman. Lutasin mo nawa ang mga suliranin ng maraming sa amin dinadalaw ng kalumbayan, kahirapan ng dahil sa pagsagana ng mga katampalasanan at sa patuloy na paghihirap ng kabuhayan sa buong sanglibutan. Panginoon, ikaw din ang nangangako sa aming kung kami naririto na sa iyong kaharian sa lupa, sa iyong banal na iglesia na binayaran mo ng iyong sariling dugo, ang lahat po ng mga bagay na aming hihilingin sa iyo, ito po ang iyong ipagkakalob sa amin upang kami po'y patuloy at buong kapayapaang makapaglingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Panginoon, mahabag ka sa maraming sa amin patuloy na pong tumatanda, nanghihina at nalalamang malapit na rin ang araw ng aming mga kamatayan. Pangunahin ang iyong walang kabuluhang alipin, si kapatid na Rosita na aking mahal na asawa, si kapatid na Prospero, kapatid na Glenda, kapatid na Concepcion Tenedero, si Floro, si Robert at Mercedita Henning, si Olivia at si kapatid na Mirna, si Rogelio at gayon din si kapatid na Expectacion Valencia. Dumadalangin kami't sumasamo sa iyo. Maawat mahabag kanawa sa amin. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw, ng maraming mga taon, hindi po upang gugulin sa mga kaliko at kalayawan, kung hindi upang matunghan mong pilit naming ginugugol sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong lakas at ng aming buong pag-iisip at ng aming buong buhay. Ama, sinasamo din namin sa iyo ang mga kapalaran, hindi lamang po ng bawat isa sa amin, kung hindi gayon din ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan, na hanggang ngayon patuloy mong ipinauutang pa sa amin. Idinadalangin po naming mapawalay din naman sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa lahat po ng mga taong may mga madidilim na mga kaisipan. Aman Diyos, lubos ang aming pananampalataya. Sa Huwebes po ng gabing ito'y ikaw po muli ang magtuturo sa amin. Kasangkapanin mo po lamang ang hamak at wala mong kakabu-kabuluhang alipin. Banalin mo po sana ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang isipan. Itulot mo sanang magkaroon ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung mapakinggan ito ng mga kinauukulan,
maging binhing tutubo sa kanilang mga puso at magbubunga rin naman sa kanilang lahat ng mga gawang kabanalan. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito, idinadalangin namin, ipinapakiusap, na iyo po nawang ibasbas, ibendisyon sa aming lahat, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, atin na pong ihanda ang ating mga Biblia, at ang paksa po ay mula po sa aklat ng Ebanghelistang si Marcos, sa kanya pong Kapitulo 7 at versikulo 20. At sinabi niya ni Jesus, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Dito po sa talatang ito, tila po napakadaling unawain. Sinabi ika ng ating Panginoon, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Nasa ating pakikinig, dito'y merong pagkaunawa. Yun daw pong nanggagaling sa ating mga tao. Yun daw ang nakakahawa. At nang ito'y basahin natin sa original King James Version, na pinanggalingan po ng Tagalog, sa Mark chapter 7 and verse 20, and he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. Gayon din po, wala pong pagkakaiba. At sinabi ka niya, ang mga lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Bagaman yung salita sa English na defiled, ang magagamit po natin doon na pinakamalapit sa Tagalog, nakakahawa o nakakadisgrasya, nakakasira. Kaya nga upang ito po ay maliwanagan natin, atin pong unang-unang itanong, ano po baga ang pasimuno o pinanggalingan o dahilan at ibinangon sa atin ng Diyos ang talatang ito upang siya nating maging paksa? Dito rin po sa aklat ni Evangelistang Marcos, itaas po natin ang pagbasa sa kanyang Kapitulo 6 at versikulo 53. Atin po munang alamin ano ba ang pinanggalingan at itong paksang ito ay ibinangon sa atin. At nang mga katawid na sila, tinutukoy po ang Panginoong Hesus at ang mga alagad. Nang mga katawid na sila po ay namamangka o nasa daong, at sila po ay pumaroon sa isang dako. At nang mga katawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genesaret at nagsisadsad sa daungan, at paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala siya ng mga tao. Kapitulo 6 at versikulo 4. Dito po sa parting ito, nalalaman po natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil nga po sa kanyang pangangaral, magmula po sa Jerusalem ng Judea, at sa kanyang maraming ginawang mga kapangyarihan, nagpadilat ng bulag, nagpalakad ng lumpo, nagpalinis ng mga ketongin, sa bawat mga lalawigan po at mga wika nga probinsya nang noon ay bayan ng Diyos na Israel, nakarating po sila sa isang bayan, probinsya o dako, na ang pangalan ay Genesaret. At nang siya nga po ay makalunsad na at makawika nga, makalapag na siya doon sa Genesaret, maraming mga taong nakilala siya.
Ang katulad po ng ating Panginoong Hesukristo ay para pong celebrity. At sa katotohanan nga po, ay talagang dinudumog ang Panginoon, hinahanap, at talagang nag-uusyoso kung sino nga baga at ano nga baga ang taglay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa San Marcos nga po 7:1 ang sunod nating babasahin. At nakisama sa kanila ang mga pariseo. Pag binabanggit po yung mga pariseo, ito po yung mga taong mga Israelita rin naman, at sila po ang kasama doon sa sekta ng mga relihiyon ng mga pariseo. Naunawaan po natin sa ating mga unang pag-aaral ang tungkol po sa mga Israelita ng panahon na ng Panginoong Hesukristo, meron pong dalawang malaking relihiyon sila. Unang-una nga po itong tinatawag na relihiyon ng mga pariseo. Ibig ko pong malaman natin, lahat itong mga Israelita, lahat itong mga orihinal na mga anak ng Diyos. Dadapwat nang sila nga po ay nagkaroon ng kani-kanilang mga sariling bayan, marami po sa kanila ang nahirate sa iba't ibang mga aral. At ang isa nga po, itong popular nung araw na mga pariseo, ang mga pariseo, sumasampalataya na merong pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. At ang ikalawa, na marami din namang mga membro, yung mga Saduseo, na naniniwala merong Diyos pero walang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sa makatwid, ang una-unang dito'y nag-usyoso pagdating ng Panginoon sa bayan ng Genesaret, maraming mga alagad ng mga pariseo. At nakisama sa kanila ang mga pariseo. At ang ilan sa kanila ay mga eskribas. Yun po namang mga eskribas, yun po naman ang bawat relihiyon noon, at maging hanggang ngayon po, may kanya-kanya mga sekretaryo. Ang ibig lamang pong sabihin ng eskribas, scribes, sa salitang scribe o sulat. Sila po ang mga tagasulat ng kanilang mga namiminuno. Nakisama sa kanila ang mga pariseo at ang ilan ay mga eskribas na nagsipanggaling sa Jerusalem. At sa Marcos 7:2, at kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad, ito po ang punot dulo, ang pasimuno, kung bakit ibinangon ang Marcos 7:20 at ibig ito na ating gawing paksa. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Ano po ang pinanggalingan? At ito'y ibinangon sa atin ng Diyos nang makita nga po ng mga nag-uusyosong mga pariseo at mga eskribas ang ating Panginoong Hesukristo na dumating doon sa Genesaret. Sila po'y nagsilapit, nakisama sa Panginoon at sa mga apostol. At ano nakita nilang ginagawa ng mga apostol? Kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay nila na marurumi sa makatidbaga mga kamay na hindi hinugasan. Eto po. Ano po napakinggan natin? Nakita ng mga pariseo. Nakita nila ang Panginoong Hesukristo. Nagsisikain kasama ang mga apostol pero marurumi ang kanilang mga kamay. Kaya nga ano nangyari? Anong sumunod na nangyari? Mga iginagalang na mga tagapakinig? Ito po at ating pakinggan. At siya'y tinanong ng mga pariseo at ng mga eskribas, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay na mga may marurumi at karumal-dumal na mga kamay. Ibig ko po na ating unawain na ang nagsasalita po rito at tila
umuusig sa kanilang pagtatanong sa ating Panginoon, ito po ay mga Israelitang mga miyembro ng kanilang relihiyong mga Pariseo na nananampalataya sila na mayroong pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Datapwat ang mga Pariseong ito po ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo sa San Mateo 23:23, sa aba ninyong mga Pariseo, kayo na mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang mga labas, datapwat hindi ninyo nililinis ang mga loob ng inyong mga sisidlan. Ibig po ng Panginoon Diyos na wag nating tatanggalin sa ating isipan na yung mga Pariseo, yan ang mahihilig sa magagandang panglabas, mapuputi, malilinis. Kaya nga nang makita nila ang Panginoong Jesucristo at ang mga alagad ay kumakain ng tinapay, madudumi ang kanilang mga kamay, sinutsutan nila at inusig nila. Pinagwikaan nila ang Panginoon. Bakit? Bakit ikaw? Bakit ang iyong mga alagad nagsisikain ng tinapay? Hindi sila sumusunod ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi. Mga tagapakinig po namin. Kaya nga dito, ibig po ng Diyos na ating maunawaan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna mga guhugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan nila, itong tinatawag nilang salit-saling sabi ng matatanda o ng kanilang mga magulang. Mga tagapakinig, at kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, 7:4, ibig sabihin sa mga palengke, kung hindi muna mga guhugas ay hindi sila magsisikain at may iba pang maraming mga bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. Kaya nga, tulad ng binanggit ko kanina, Mateo 23:23, sa aba ninyong mga Pariseo, nililinis ninyong mga tasa, pinagaganda ninyo ang kanilang mga labas, pinapuputi ninyo, pero hindi ninyo nililinis ang bawat loob niyaon. At itong isinusurot sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay minana nila sa kanilang mga magulang, sale ng salita ng mga tao. Na kung liliwanagin lamang po, hindi naman ito mababasa sa banal na kasulatan. Maging sa matandang tipan, kahit na po sa tinatawag na bagong tipan, wala po tayong makikita o mababasa na literalmente na nag-uutos ang Diyos na bago kayo kumain, magsipaghugas kayo ng inyong mga kamay. Kaya nga ito ibinangon Marcos 7:20. Sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Mga iginagalang na mga kapatid, na kung liliwanagin lamang, yung inihipo ng ating kamay, yung pagkain, yung tinapay, yung isda, yung kung ano man, karne man, kung kakainin natin na medyo marumi ang ating kamay, o marumi talaga, ay hindi po makakahawa. At ang ibig lang sabihin hindi makakasira sa ating mga pagkatao. Sa makatwid, ano ang mga pagpapatunay sa katotohanan po ay talagang walang nakalagay sa matanda o bagong tipan man na tayo'y huwag kakain na merong tinatawag na alikabok o may putik ang ating mga kamay. Sa makatwid baga, marumi. Pero sa kanila, ito'y karumal-dumal. At kung paano nila natutuhan ito po ang salit-saling sabi na minana nila
sa mga naunang henerasyon nila o ng kani-kanilang mga magulang. Ang Panginoon mismo ba'y magpapatunay na ito'y salit-saling sabi ng kanilang mga magulang o ito ang kilala natin na superstisyon. At ang superstisyon, mga kapatid, tunay po na ito ay walang kinalaman sa tinatawag na ikalilinis ng ating mga kaluluwa o ng ating pagkatao. Kung ang pag-uusapan natin, yung physical hygiene sa ating mga tao, nang tayo po'y magsilaki, magmula kindergarten sa paaralan, elementary, high school, kolehiyo, unang-una po itinuturo sa atin yung social hygiene. Kung ang pag-uusapan po yung physical, yung panglabas, talaga po kailangan maghuhugas tayo ng kamay bago kumain. Sapagkat itinuro sa atin, katakot-takot ang mga bakterya, ang mga mikrobyo, sa lahat ng bagay, kahit sa hangin, kahit sa tubig, kahit sa lupa, saan mang dako merong bakterya, maging sa ating mga katawan. At kung halimbawa, marumi ang ating kamay, kakain tayong nakakamay at marumi, makakain natin yung mga bakterya. At yun talaga nakakasama sa tinatawag na physical na wika nga kalusugan, maaaring magkaroon tayo ng infeksyon at tayo ay mamatay. Ngunit dito sa ating paksa, hindi po physical ang pinag-uusapan. Kaya dito nga po merong talinghaga. Tulad nga po ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad sa San Marcos din, sa 4:11 hanggang 12, sa inyo, sa mga apostol, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga sa mga nasa labas. Sa mga nasa labas, ang ibig sabihin, nasa labas ng pinaglagyan sa mga apostol o mga alagad, ang lahat ay ginagawa sa talinghaga. Para kung kanilang mabasa, huwag nilang mamalas. Para kung kanilang mapakinggan, ay huwag nilang maunawaan. Sa makatwid, yung mga kinaroroonan ng mga apostol, doon makakaunawa ang tao pagkabilang tayo sa grupo ng mga apostol. Mga kapatid, kaya nga sabi ng mga Pariseo, bakit ang iyong mga alagad, ang mga apostol mo, pati ikaw, kumakain kayo, ang dudumi ng inyong kamay, hindi ninyo sinusunod ang salit-saling sabi ng ating mga ninuno o ng ating mga magulang, ang mga superstisyon na itinuro sa atin. Kaya nga po, ang aral dito, una-una, yung maraming mga tao sa huling araw na ito, na hanggang ngayon ay sumusunod pa rin sa mga bagay na hindi naman nakasulat sa Biblia, utos ng Biblia, wag tayong magsisihigit sa nasusulat At wag din naman tayong magbabawas. Ang maraming relihiyon nagdaragdag hindi po ba totoo yan? Hindi po ba totoo yan? Una na nga sa simbahang kinagisnan, kutakot-takot ang mga superstisyon, o pati yung mga aral ng mga inchik, isinasama nila. Naniniwala ang mga Katoliko sa mga punsoy-punsoy, sa mga hayop, mga kapatid. Ito ikay taon ng kabayo. O hindi ba katakot-takot mga Katoliko sumusunod dyan? At yung mga superstisyon ng mga Katoliko, pag hindi ka magkaanak, pumunta ka sa ubando, sumayaw ka ron, kumanta ka ron, magkakaanak ka. Yan po yung mga superstisyon. Bago ka lumabas ng bahay, kumakain ng tanghalian, kailangan yung kumakain ng tanghalian, iikot muna yung pinggan ng 3 ulit. At yan po ay nasaksihan ko nung ako'y maliit pang bata ng aking mga tiyahin, mga Katoliko. Talagang nakita kong ginagawa nila yan, pero wala po yan sa banal na kasulatan. At dito po ipinaliliwanag ng Panginoon, mga kapatid, sa aralin nating ito, na ang mga aral na iyan, talaga pong hindi po natin mapagbabatayan at huwag nating gagamitin. Iaakma natin sa ating mga pananampalataya. Kaya nga't ano nga po baga ang maliwanag na sagot ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseong pinag-uusig siya
sa hindi paghuhugas ng mga kamay ng kanyang mga alagad bago sila magsikain. Ito po, Marcos 7:6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkakahula ni Isayas tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Talaga namang mapagpaimbabaw yung mga Pariseo eh. At kung makikita mo nga yung mga Pariseo, hanggang sa huling araw na ito, maraming Pariseo eh. Ano ba sabi ng Panginoong Jesucristo sa San Mateo sa mga Pariseo? Nananamit ng mga mapuputing damit, nananalangin sa mga lansangan paulit-ulit. Mga kapatid, naghahangad na lagi silang makikita sa mga unahan. Ibig sabihin ibig nilang parangalan yung kanilang mga sarili sa lahat ng mga tao. At ano pa ang kanilang ginagawa? Pinapuputi ang labas, nililinis ang labas. Yan na nga, tulad ng ating paksa. Bakit kayo kumakain? Ang wika nila sa Panginoon at ang iyong mga alagad. Ang dudumi ng inyong mga kamay. Hindi ninyo sinusunod ang superstisyon o ang salit-saling sabi ng ating mga magulang. Kaya nga, mga kapatid, ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo at sinabi sa kanila? Mabuti ang pagkahula ni Isayas tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito. Ayan, tinutukoy yung mga tao, yung mga relihiyon. Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. O, hindi ba? At sa huling araw na ito, ayan nga, yung mga iglesyang kinagisnan, makikita mo yung mga mangangaral nila, puting-puti. Makikita mo yung mga mangangaral nila sa mga dyaryo, sa mga telebisyon, kung saan merong okasyon, laging nangunguna sila. Binabandera nila yung kani-kanilang mga sariling kapurihan at karangalan. Huwag kayong magagalit sa akin! Ito po ang katotohanan. Bakit po ganito? Ang isinagot sa kanila ng Panginoong Jesucristo, ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero ang puso nila wala naman sa akin. Ano ang sagot? Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ayan. O, di ba lahat naman ng tao, kaya nga yung mga Katoliko, may nakikilala silang Diyos eh. Kilala nila ang Panginoong Jesucristo, pero Diyos na totoo, taong totoo. Pero mas marami silang tawag kay Maria, kay Lorenzo Ruiz, sa mga papa sa Roma, kung kani-kaninong santo't mga santa na matagal nang patay. Ang kanilang mga labi, iginagalang ako, pero ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos ng mga tao. Hindi ba totoo namang utos ng mga tao? Bakit kayo kumakain na hindi kayo naghuhugas ng kamay? Hindi ninyo sinusunod ang salit-saling sabi ng ating mga magulang. Sa makatwid, utos, aral ng mga tao. 7:8, Marcos, ituloy natin. Nilisan ninyo, salita ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoo, itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Ang tigas ng ulo ng mga tao, ng mga Pariseong ito, ang wika niya. Mas pinahahalagahan yung mga salit-saling sabi ng mga tao, yung mga superstisyon. Ayan ang nangyayari ngayon sa huling araw na ito. Napakatalamak. Hindi lamang simbahang Katoliko mahilig sa superstition sa mga salit-saling sabi yung mga Protestante ganun din. At yung iba't iba pang mga relihiyon, maski na yung mga pagano na hindi, lalo na nga sila. Yung mga incheck. Meron silang taon ng kabayo, may taon ng kambing, may taon ng daga. Kung ano-ano, bawat taon meron silang sinasantong mga hayop. At yung mga India, yung mga naroon sa India, nako, milyon-milyon ang Diyos nila. Sari-sari ng mga utos, aral ng kung sino-sinong mga tao nila. Ano po ba ang masama? Kapag
ang salit-saling sabi o superstisyon ng mga tao. At ang mga utos, ayan na nga, ng mga Hudyo, ng kanilang mga magulang, ang siya pang nasusunod ng mga tao. Buksan ninyo ang Tito 1:14. Malimit po natin itong mapakinggan. Basahin natin. Na huwag magsipakinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo. Sino ba itong napakinggan natin kanina? Na umuusik sa Panginoon. Bakit kayo kumakain? Hindi kayo naghugas ng kamay. Karumal-dumal. Hindi ninyo sinunod. Ang salit-saling sabi ng ating mga magulang, sino ba yan? Di mga Hudyo. Anong utos ng Panginoon? Huwag tayong makinig sa mga katha ng mga Hudyo. At sa utos ng mga tao. Bakit? Sinsay sa katotohanan. Yung mga superstition na yan, sinsay. Out of bound, ang wika nga sa Ingles. It's out of bound to the words of God. Malayong malayo sa mga utos ng Diyos. At ayon pa man din kay Apostol Pablo, ang kanyang sulat kay Timoteo 4:1, kapag ang mga tao higit na pinahahalagahan ng superstisyon, utos ng mga tao katha ng mga Hudyo, sino na nangangaral sa kanila at sino na ang kanilang sinusunod? 4:1, unang Timoteo, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral, mga utos ng mga demonyo. Kaya kayong mga punsoy-punsoy kayo, magalit na kayo sa akin, patayin na ninyo ako, ipakulong na ninyo ako. Lahat ng ginagawa ninyong pagsunod dyan sa mga punsoy-punsoy na yan, yung mga horoscope na yan, yung kung ano-anong mga salit-saling sabi, naminana natin sa simbahang Katoliko. Nang tayo mga Katoliko pa, kayo hanggang ngayon, nandyan kayo. Mga utos po, mga aral ng mga demonyo. Ituloy po natin ang ating pag-aaral sa katotohanan po. Meron po bagang kaugnayan sa ating mga gawang kabanalan kung tayo magsikain ng hindi nakapaghuhugas ng ating mga kamay? Tulad po ng aking binanggit kanina, yung kalinisan sa panglabas, tulad ng ating mga kamay, kung tayo kakain at ihipo natin ang pagkain, sa spiritual po, yung literal na pagkain, hinipo mo ng marumi, walang kinalaman sa kaluluwa natin yon. Hindi po makapagbibigay ng kasalanan sa atin para tayo itapon sa impyerno. Datapwat kung yung physical, yung outward, yung panglabas, yun po talaga ay masama. Bakit? Kapag nga kumain ka, halimbawa, yung kamay mo, may nadampot kang dumi, isang tambak po ang mikrobyo ron sa dumi. Mahahalo yun sa kanin, mahahalo sa tinapay. Mga kapatid, pag kinain natin, yung E. coli, yung bakterya, pupunta sa tiyan, yan, magkakaroon tayo ng mga infection sa ating sikmura. Kakalat yan sa buong katawan, mamamatay tayo. Kung yung materya ang pag-uusapan. Ngunit, kung spiritual, wala pong tinatawag na relasyon o kaugnayan sa ikasasama ng ating kaluluwa. Totoo ba yan? Buksan natin ang sinasabi ng Panginoon, Marcos 7:14. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain, kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya'y makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Dito po may nililiwanag na dalawang bagay ang Panginoong Jesucristo. Na kapag yung materyang bagay
ipinasok mo sa iyong bibig, marumi ang kamay mo, hindi ito mahahawa, hindi ito makakahawa, hindi ito makakapatay sa iyong kaluluwa o sa iyong pagkatao sa loob. Ang talagang makakahawa, alin? Yung lumalabas sa tao. Yung lumalabas sa tao. Ito po hiwaga. Paano ito lubos na nililiwanag? 7:17. At nang pumasok siya sa bahay, Marcos din po, 7:17. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagadang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Espiritual, hindi makakadisgrasya sa kaluluwa niya. Sapagkat, 7:19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, ayan, napakaliwanag. Mga kapatid, pag kumain tayo, marumi man ang kamay natin, sa tiyan ito dumadako. Hindi po dumadako sa puso. Sa mga tuwid, mga magulang, hindi makakadisgrasya sa kaluluwa sapagkat ang kaluluwa, yung budhi, ay nasa ating mga puso. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng mga pagkain, at dito merong isang banal na aral na itinuturo ang Panginoong Hesus na tinuturuan tayong mga tao anumang papasok sa bibig natin, kahit na isda, kahit na baboy, kanin, tinapay, at anumang iba't iba pang pagkain na pwedeng kainin, hindi makakasama sa ating mga kaluluwa. Ay, anong ibig ituro nito? Hindi po masama kumain ng lamang kate o ng karne na ginagawa ng simbahang Katoliko. Pagka Semana Santa nila, pinagbabawal ang pagkain ng karne. At yun naman mga Sabadista, mga vegetarian bawal na bawal ang karne, lalo na ang baboy. Dito nililinis ng Panginoong Hesus yan. Mga kapatid, totoo ba yan? Unang Timoteo 4:3, ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos, yung mga aral ng mga demonyo, ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-uutos na lumayo o kumain ng mga lamang kate, lalo na nga ng baboy, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ayan. Hindi na po bawal. Hindi na po bawal. Ano pa? 4:4 ng unang Timoteo, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap, kung kinakain, na may pagpapasalamat. Kaya tayo na nga nananalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon bago magsikain. 4:5, unang Timoteo rin, sapagkat pinakabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin, sapagkat binabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pananalangin natin. Kaya po wala tayong dapat na itanggi, itakwil, ipagbawal na kainin. Kaya kung may nakikinig ng mga Sabadista, mga Mormons, mga Jehovah, kung ano-anong mga aral, na yung mga utos at mga aral na yan, hindi po galing sa Diyos yan. Yan po nung araw, nung panahon ng bansa ng Israel, para sa kanila yan. Pero sa atin, sa huling araw, wala na po. Wala na po. Maging yung tinatawag ng pangingili ng araw ng Sabado, ang bawat araw, banal sa mga anak ng Diyos. At yung mga tinatawag na ikapo, tuwing abulo yan, hindi po para sa atin sa huling araw. Tapos na po yaon. Kung meron mang ipinag-uutos na abulo yan, 2 Korinto 9:7, magbibigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, hindi sa pilitan. 4:6, ano ang tagubilin ni Apostol Pablo tungkol sa aral na ito? At kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, Timoteo, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo,
kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Kaya marahil napupunan ninyo. Kami lang sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang naglalahad sa inyo ng mga bagay na ito. Ay, meron ba kayo napapakinggan na buong kaliwanagan na itinuturo sa inyo na wala nang bawal na kainin ang lahat ng tao sa huling araw na ito? Na wala nang ipinagbabawal nagagawa ka o magtatrabaho ka kung araw ng Sabado, na ang pag-aabuloy ay hindi sa pilitan, at sa pagkakataon ngang ito, mga kapatid, hindi naman pala masama yung kumakain tayo na hindi naghugas ng kamay, walang kinalaman sa ikaliligtas ng ating kaluluwa, pero naghuhugas tayo ng kamay. Bakit? Ito, para maingatan yung ating katawang lupa. Ang pinag-aaralan natin maliwanag yung tungkol sa pagpanik sa langit. Walang kinalaman ke humipo ka ng putik, humipo ka ng alikabok, isabay mo sa pagkain mo, walang masama. Nagiging masama lang, mga kapatid, nakakapinsala sa katawang lupa. Ngayon, para nga wag mapinsala ang katawang lupa, talagang maghuhugas tayo ng kamay. Pero ang ibig ituro, walang kinalaman sa ating mga kaluluwa. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kaya nga, alin ang higit? At dapat napakalinisin nating mga tao upang huwag tayong maging karumal-dumal sa Diyos. Kung sinasabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nalalaman? Yung nanggagaling sa puso, ang nakakahawa, hindi yung pumapasok. Mga kapatid, yung lumalabas galing sa puso. Kaya nga, alin ang dapat nating linisin? 7:20. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. 7:21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang pakikiapidayan, ang pambababae, pangangalo niya sa hindi niya asawa, sa puso nang gagaling yan. Pagnanakaw, yung mga korap na mga tao, kamukha ng mga nababasa natin, napapakinggan, mga tong degriyista, tipsay na tong NGO, ng mga magnanakaw, ng kabangyaman ng mga mahihirap na mga tao, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang pangangalo niya. At minsan nga, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, magmura ka lang ng raka sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa-tao, sa iyong kapatid. Impyerno ka na. Bakit? Nanggaling sa puso mo yon. Kaya dito pinakikilala, alin ang dapat nating hugasan? Ang ating mga puso. Ano pa ang nanggagaling sa puso? Ang mga kasakiman, mga sakim, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang mga kahalaya. Kaya ang daming lalaki, babae, puro mahahalay, mahilig sa sex. Kaya ang daming nare-rape. Kaya nakita ninyo, yung celebrity, dinimanda, 2 babae pala ni-rape niya, sabi nila. Baka hindi lang 2. Ang Diyos ang nakakaalam nun. Pero, dito ipinaliliwanag kung bakit yung celebrity na yon at yung iba pang mga nasasakdal sa pangre-rape ng mga babae, marumi ang kanilang mga puso. Ang kahalayan, ang matang masasama nang gagaling sa puso, ang kapusungan, ang kapalaluan, kayabangan, kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay dito sa loob ng gagaling at nangakakahawa sa tao. Kaya ano ang dapat nating lilinisin? Ang atin pong mga puso. Paano natin malilinis ang ating mga puso o ang ating mga kaluluwa? Mga huling talata, Isaias 1:16. Maghugas kayo, maghugas kayo ng inyong puso. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. 1:18, magsiparito ngayon. Paano tayo makapaghuhugas ng puso? Pumarito kayo ngayon. Sa kanino paparito? Sa Diyos. Tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Sino ang Panginoon? Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, lalapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. 1:17. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipighati. Huwag yung nanakawan pa ninyo, kamukha ng nangyari sa Pilipinas.
Kitang-kita na nga patuloy ang paghihirap sa Pilipinas. Wala lang ang pambili ng tsinelas yung mga estudyante. Pupunta sa eskwela, lalangoy ng ilog dahil yung kanilang pondo para ipampagawa ng mga kalyeng espaltado, ipampagawa ng paaralan, ipampagawa ng mga tulay, ninakaw nitong mga demonyong mga politiko natin. Yan ang nakikita natin Sasabihin ninyo, nagsasalita ako ng libel. There is no libel in telling the truth. Nagtataka lang ako, ang kakapal ng mukha ng ating mga pinuno Sakoting-sakote na, ang dami ng testigo Wala daw silang nalalaman, Panginoon kong Diyos. Ay, nako. Bigay natin sa kamay ng Panginoon yung mga taong yan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipigate. Inyong hatulan ng mga ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Paano tayo makapaghuhugas? Lumapit tayo sa Panginoon. Sino ang Panginoon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, magsiparito kayo sa akin. Magsilapit kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Kung saan ako naroon, doroon ang lingkod ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Lilinisin ko kayo, papuputiin ko kayo. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Anong kaparaan ang ginagawa ng Panginoon upang malinis niya tayo? 15:3 ng Juan, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Kaya nga sa Romanos 10:17, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya, at ang pakikinggan ay ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. 1:19 ng San Juan, kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Amen! Hindi lamang tayo pagagalingin, hindi lamang tayo lilinisin, hindi lamang tayo, mga kapatid, hindi lamang tayo pababayaan na laging nakakahawa sapagkat masasama ang puso natin, ang sinasalita natin masasama, ang ginagawa natin masasama. Iingatan tayo ng Diyos pag malinis na ang ating mga puso sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang mga salita, at kung saan tayo makikinig, kung saan siya naroon, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. At anong pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa Huwebes po ng gabing ito po ang ating napakinggan. Ito nawa'y pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen! At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan at kaaliwan ng Kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ibasbas, ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen! Kapayapaan ang sumaatin, hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.